Etong balita na ito tungkol kay Mr. Jason Sa ay unang lumabas sa ABS-CBN at lahat ng media ay sumunod na lang at ang kanilang naging reference at basihan ay ang ABS-CBN. Ganun po katindi, ganun po kabilis ng ABS-CBN kahit wala na silang prangkisa. Okay, lahat po na-check natin lahat ng article. Ang ibig kong sabihin, sa ABS-CBN halimbawa, mahigit 2 oras na nakapublish. Sa iba po ay ilang minuto pa lang. Wala tayong makita na mas matagal pa sa 1 oras. Totoo na ito ay nangyayari. Ang ABS-CBN pa rin ang kanilang reference. Kung hindi man ang Rappler, mabilis din po ang Rappler. Mamaya i-check natin yung Rappler. Pero yun nga, kahit po itong mga pulangaw na nasa social media, ang gamit nilang reference ay ang mga articles ng ABS-CBN kasama na rin ang Rappler. Maraming mga vloggers na ganon, na yan ang reference nila. Kahit po si Mr. Jason Sana, yun nga, kalaboso ngayon. Abay, lahat ng makikita mo minsan na pagmamarunong niya sa kanyang social media account, gumagamit po siya ng reference ng Rappler at ng ABS-CBN. Tapos sasabihin natong mga to na fake news daw ang ABS-CBN at Rappler. Mga buwang kayo. 'Di ba? Humanap ka po ng mga pulahan na nasa social media. Lahat 'yan ay gumagamit ng article ng ABS-CBN, pati na rin ng Rappler. Subukan niyo pong gamitin yung mga articles ng SMNI. Try niyo po kung meron. Ang kakapal ng mukha kasi na paratangan ang ABS-CBN na kuno ay wala namang supporters ng Rappler, pero kung titignan niyo po ang Rappler, madalas kong ma-check, pataas ng pataas ang kanilang mga followers and subscribers kumpara sa SMNI na wala pang or mas mababa ng mahigit kalahati. Diba? Yun, good job ABS-CBN. Sila rin po ang unang sila ang unang nagsapubliko na itong commitment order na ito. So good job. Justin NBI Assistant Director Glenn Ricarte confirms that TV personality Jason Sa was turned over to their custody after he was temporarily detained and arrested by the Bureau of Immigration 2 weeks ago. 2 weeks ago na pala ito. Papuntang Hong Kong ata itong si Jason Sa at ito ay malinaw na parang atakasan itong kanyang kaso. Sa pool, sa kote ang lolo mo. Nakakahiya sa family niya, no? Ito ay malaking leksyon sa lahat sa atin. Na kung tayo ay gagawa ng kabulastugan, siguraduhin mong wala ka ng pamilya. Siguraduhin mo na wala ka ng idadamay sa kahihiyan mong gagawin. Diba? Pero sa tingin ko, meron pang ipinagmamalaki na anak itong si Mr. Jason Sa, diba? Kamakailan lang. Kaya pala hindi na active sa social media itong damuhong ito na matinding magmarunong at matindi niyang atakihin ang mga nasa oposisyon na akala mo talaga napakalinis, no? Sonsa was prevented from leaving the country, papuntang Hong Kong daw, when the BI or Bureau of Immigration found a pending estafa case against him. Yari. Large-scale estafa po ito, hindi basta-bastang malaking halaga ng pera ang nakulimbat sigurado ni Mr. Jason Sa. Meron pa siyang piniflex ng mga bagong sasakyan, kamakailan lang. At kahit yung kanya ko nung farm ay kanya ring ibinibida sa social media. Buweset, yun pala ay galing sa ganitong gawain. Ang kapal ng mukha rin, matindi niyang laitin, matindi niyang atakihin si Atty. Leni Robredo. Nakikita ko yan dahil sinusundan ko itong damuhong to. At ang kanyang social media account, kung makita niyo mag-live yan, kahit 2 lang yung nanonood sa kanya, sige pa rin. At nanghihingi pa yan ng donation. Matindi araw-araw pong nagla-live yan dati. Nanghihingi ng donation, na andyan nakabalandra yung kanyang GCash account. Walang hiya, no? Walang hiya. Walang joke. Katindi. Kahit yung mga kasamahan niya dati sa ABS-CBN at GMA Network, kahit sinong or kahit sinong TV personality, mga newscasters, mga journalists,
Lahat babanatan na itong damuhong ito na akala mo talaga, 'di ba? Akala mo talaga merong ipagmamalaki. Ayun palang kanyang mga piniflex ay galing sa kabulastugan. Ayan, sa kote katuloy. Matindi po talaga. Eto hindi tayo natutuwa sa mga ganitong pangyayari dahil nakikita ko matanda na rin etong kalbong to. Totoo yon. Matanda na siya at tignan nyo naman yung itsura niya. Pero kasi, dapat lang talaga na mangyari yung ganito para maging leksyon. Para matakot na yung ibang kapareho netong si Mr. Jason sa. 'Di ba? O ayan, yung sinisiraan mo na ABS-CBN, nauna sa pagbalita tungkol sa yung pagka-aresto. Ano ngayon? Ulitin ko ito yung pinakamalaking lesson. Kung sana tayo ay gagawa ng kabulastugan, isipin agad natin. Ako lang ba mapapahiya or pamilya ko rin ay mapapahiya? Siguro kahit papano, mapipigilan mo na gumawa ng kabulastugan. Katulad na itong ginawang ito ni Mr. Jason sa. 'Di ba? Isipin mo na meron kang mga kaibigan, kamag-anak na madadamay sa kahihiyan na gagawin mo. Mas masakit yun kasi sa kanila 'Di ba?